Ma'am, pwede po pa-explain ng ni na dinudugtong sa verb. Example po, mo honey. Thanks po. Okay, so yung ni na nakadugtong sa verb or sa adjective, ginagamit mo yan kapag ikaw ay nagtatanong. Okay, so yung ni is a casual or informal question ending na ginagamit sa informal speech or panmal. If na-notice nyo, hindi siya nag-end with yo. Ni lang. And dahil nga panmal siya, kailangan pag nagtatanong ka, ang pinagtatanungan mo is either mas bata sa'yo katulad ng mga kapatid mo, yung mga ka-close mo, nakaklase, kaibigan, o kaya naman mga tao na you're comfortable with. Kasi nga panmal siya, no? And hindi siya pwedeng gamitin sa mga mas mataas sa'yo katulad ng boss mo or seniors, sa mga teachers, sa mga matatanda sa'yo. Kasi nga, informal siya, no? So ano yung effect nung ni kung yan yung ending ng question? It makes your question soft, friendly, and sometimes curious. Pwede din minsan kapag nang-aasar ka, no? When you're teasing someone, kunwari sasabihin mo, gusto mo yan? Gusto mo siya? Yan, sabihin mo, juwani? Kunam cha juwani? Yan, so sa kaibigan mo, no? Or ka-close. Tapos sasagot yung kaibigan mo, no? Ano ka ba? Ba't ganyan ka? Ani we kure. Yan, so example lang yan, no? Another example situations na ginagamit yung ni as a question. Anong gagawin mo ngayon? 오늘 뭐 하니? 오늘 뭐 하니? magpapahinga lang ako sa bahay. 집에서 쉴 거야. 집에서 쉴 거야. So, kunwari naman, kausap mo yung kapatid mo. Tapos ka na ba sa homework mo? 숙제는 다 했니? 숙제는 다 했니? Oo, halos tapos na. 거의 다 했어. 거의 다 했어. Kunyari, yung close mong kaibigan na late na naman. Bakit ka na naman late? 왜 또 늦었니? 왜 또 늦었니? hindi dumating yung bus, 버스가 안 왔어, 버스가 안 왔어. So, kunwari, nakita mo yung bata umiyak. Bakit ka umiyak? 왜 울었니? 왜 울었니? nasira kasi yung laruan ko. 장난감 부러졌어. 장난감 부러졌어. So, yun, no? Example lang po yan. So, again, that's how you use yung ending na ni for question.